Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang kumbay ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Sakto, Lunes na naman, no? Bagong linggo. Yung iba medyo tinatamad pa, yung iba naman positive na. So tama to, sabi ni King David sa Salmo chapter 143 verse 8. Bawat umaga, ipaalala nyo sa akin ang iyong pag-ibig dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ipakita nyo sa akin ang tamang daan na dapat kong daanan dahil sa inyo ako nananalangin. So, yan guys, no, napakalinaw, no, yung paggising mo pa lang sa umaga. Kasi minsan, di ba tayo, ang bigat na ng katawan natin. Lunes na Lunes, di ba? Lalo na, galing tayo sa linggo. Mukhang may hangover pa, no, sa day off mo. So, minsan, pagkagising po natin, naiisip na natin kagad yung mga problema. Kaya nabibigatan tayo, di ba? Iniisip mo yung pang-tuition ng anak mo. Wala ka pang pambayad ng ilaw, wala ka rin pambayad ng kuryente. O minsan, di ba, yung upa mo sa bahay, pinoproblema mo pa. At kung negosyante ka naman, yung upa mo sa iyong tindahan at mga tao. So, marami pang alalahanin at mga worries sa ating buhay na araw-araw nating naiisip, no, sa dami ng iyong pinoproblema, talagang stress ka na at yung anxiety ka at yung anxiety ay yung nararamdaman na rin, no. So sabi nga ni David, paalala mo sa akin Diyos, oh Lord, sabi niya, no, yung paggising mo pa lang, actually yung paggising niyo pa lang, isang malaking biyaya na po. Yung namulat ang mata mo, humihinga ka pa, di ba, ibig sabihin buhay ka pa. Sobrang malaking blessing ngayon na dapat nating laging iniisip sa pang-araw-araw nating buhay. At bukod doon, siyempre iniisip mo rin, baka 10 years ago, 20 years ago, ano ang kalagayan mo nung panahon na yun? Ano ang sitwasyon mo? Di ba? At ngayon, ano ang sitwasyon mo? At siyempre, alam naman natin, ang Diyos ay tapat at talagang faithful, di ba? Ano mang maging naging mabigat natin problema nung araw, ay nalagpasan po natin dahil sa kanyang tulong. Kaya kung titignan mo talaga yung sitwasyon mo ngayon, ako personally, awan po ng Diyos, mas magaan po, maayos, payapa ang buhay namin, di ba? Kumpara dati, hindi naman sobrang gulo. Siyempre may mga problemang pinagdadaanan, hindi naman nawawala. Lalo na sa financial, masasabi ko talaga na pinagpala po kami, yung buong pamilya ko. Kahit pa paano, hindi sobra-sobra, hindi naman mayaman, no? Hindi naman sobrang hirap din. Nakakakain naman tayo sa 3 beses sa isang araw at pag gusto nating lumabas. So, sobrang malaki na po ang pinagbago ng aming buhay mula nung nagsisimula pa lang kami mag-asawa, di ba? O nung bata pa lang ako sa pamilya namin, mga kapatid ko, mahirap po. Mahirap din ang aming mga pinagdaanan. Pero sa awa ng Diyos ay nakaraos po. Dahil lang ang ating pananampalataya ay patuloy natin, no? Patuloy nating dinidevelop, nilalaliman ang pananampalataya natin. Kaya kung minsan, di ba, sa panahon natin ngayon, yung iba, paggising mo pa lang, di ba, ano bang hinahanap ng iba paggising pa lang? Yung mga cellphone, di ba, chine-check na kagad kung ano na bang balita sa social media, sa FB, no? Tinitignan yung Instagram, yung TikTok, marami bang views mo? Yun po ang talagang nangyayari ngayon. Dapat, di ba, paggising mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka na, hanapin mo si Lord, magdasal ka na sana gabayan ka at binibigyan ka ng proteksyon sa araw na to. Hanapin mo muna si Lord at magpasalamat ka. Tapos tupalo na lang yung iba.
Huwag po natin unahin yung mga bagay na material, di ba? Kagaya ng sinasabi ko, yung karamihan ngayon, cellphone po hinahanap. Dahil pag minsan walang cellphone, no? Sabi nila pag wala kang cellphone, para ka na rin walang kabuhay-buhay. Kasi nga po nasa cellphone lahat ngayon ang ating mga information o yung mga concern po natin, no? Kaya talagang dapat yung pag-isip pa lang natin, suriin na natin ang ating buhay sa pang-araw-araw. Kung ito ba ay may halimbawa, meron kang ongoing na transaction, pero nalaman mo may konting illegal yan, siyempre, di ba, huwag mo nang ituloy yan. Baka mapahamak ka pa. Imbis na kumita ka, baka magkakaso ka pa, magkakaproblema ka pa. So, ibig sabihin, ano man pong mangyari, no, yung ating buhay, ay ipagkatiwala po natin ang ating kinabukasan sa Diyos. Dahil unang-una, siya naman talaga ang naglalang sa atin. Alam niya kung ano ang dada sa atin, alam niya kung anong nararapat sa atin, alam niya kung mapapahamak tayo o hindi. Pero siyempre, doon tayo sa direction sa katuruan ng Diyos, di ba? Na kung ano yung tama, dapat doon po tayo. Minsan, siyempre, di natin maiwasan, nagkakamali o may kainahan tayo, pero sikapin po natin na sa pang-araw-araw natin buhay ay yung tama ang direksyon, di ba? Paano natin malalaman ang tamang direksyon? Siyempre, siya katuruan ng Diyos. Kung ano yung tinuturo niya, dapat doon po tayo sumunod. Huwag sa kung sino-sino na lang ang nagtuturo sa'yo, baka yan pa ang ipahamak mo. So, again po, sabi sa Salmo, no, ipaalala nyo sa akin ang iyong pag-ibig, dahil sa inyo ako nagtitiwala, O Diyos. Yun po, na sana yan ang lagay natin sa ating puso't isipan, na laging paalala sa atin ng Diyos, na talagang siya lang ang tunay na pwedeng pagkatiwalaan sa ating pang-araw-araw na buhay hanggang sa ating kinabukasan. Kaya tayo pimanalangin sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman, masakit na kanilang katawan, at sa pamilya na nagkakagulo, at sa pinansya. Sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus, tsak yung pagkakaroon sa iyo sa tamang panahon. So tayo pimanalangin, Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman, at lahat po na may karamdaman sa kanilang katawan, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang masakit na nararamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At sa pamilyang nagkakagulo o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa kulang sa pasensya, dahil sa taas ng pride, ipuhin niyo po, Lord, ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang pamilya, lalo na ay yung mga nasira na po. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po ay mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos sa maghapon ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming pamilya para sa aming hanap buhay. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.